Mga kwentong pambata. Ang taong lobo, ang tribo ng Alpha. Sina Lucas at Simon ay malayo na sa mga alaala ng nayon. Ang mapanuring tingin, ang pagtataksil, ang mga sumpa na minsang bumihag sa kanilang puso at isipan. Magpasikat? Pinakamahusay na kutsilyo meron ako. Dito sa malalim na sanktuaryong ito, sina Lucas at Simon lamang. Dalawang itinadhana, malapit ng maging mga magulang. May pakinabang. May mga sandali rin ako. Nasa iyo ang tiyempo niya, matatag at pantay. Maari mo pa siyang turuan na magbago? Ituturo ko sa kanyang pumili. Iyon lang ang kaya ng isang magulang. Ha ha! Sana manahin ng anak natin ang iyong karisma. O mas mabuti pa, ang iyong pag-asa. At ang iyong katapatan. Habang lumalalim ang pagbubuntis ni Simon, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang pangyayari. Isang linggo na ang nakalipas, nagsimulang maglaho ang mga hayop sa gubat. May nakita ka bang bakas ng mga usa o koneho? Nakalimutan mo na naman bang isabit ang bawang sa pintuan? Kung nakalimutan ko man, mga tulisan ang haharapin natin, hindi nawawalang hayop. Kakaiba ito. Hinala ko may lumang mahi ka, Simon. Mahal, kung bigla ka mang umalulong sa buwan ng walang permiso, hihingin ko muna na sumayaw ka kasama ko. Sige. Pero ngayong gabi, mas gusto kong wag munang alamin kung anong nasa dilim kasama natin. Pagsapit ng gabi, nakarinig si Lucas ng mga bulong sa kanyang pagtulog. Hindi mula sa mga alaala, kundi mula sa isang bagay na mas hindi may paliwanag. Isang tinig lamang. Madilim, mapagmatsyag at gutom. Masasabi kong nagulat ka, Lucas. Pero mas magugulat ako kung sasalubungin mo ako ng mainit sopas. Nung huli kang nagpakita, tumubo ang pangil ko sa mga lugar na hindi ko alam na meron. At gayon pa man, mahusay ka pa rin tumapak sa iyong mga paa. Tipikal na lobo. Hindi ako naparito kung hindi kinakailangan. Meron kang 10 segundo, bruha. Magsalita ka o ipapakita ko sa iyo ang pabago-bagong emosyon ng buntis na may hawak na kawali. Simon! Maganda ring makita ka. Sige na. Ano ba yun? Hi! Ayokong magdala ng masamang balita sa mabubuting tao. Si Marvin na taga Mount Charles ay nagbalik. Ang tunay na may-ari ng sumpa. Si Marvin, ang salamangkero, ay nagising na. Natatakot ako para sa anak niyong hindi pa isinilang. Ang madilim na mahik ang hiniram ko upang sumpain ka, Lucas, ay kanya. At ang nais niya ay ang sanggol na nasa loob mo, Simon. Babalutin niya sa anino ang buong mundo at gagamitin ng inyong anak. Dapat kayong magkubli muna. Magkubli? Subukan lang niyang saktan ng asawa at anak ko. Sa buong buhay na ginunggol mo sa pagtakas, tingnan mo kung nasan ka ngayon. Pero, matamis na panimpla ng takot ang kayabangan, Lucas. Kailangan nating balaan ng nayon. Nakakabahala ito. Dumating si Nebula upang balaan si Lucas. Ngunit alam niya, si Lucas ay laging lalaban para sa kanyang pinakamamahal. Samantala, si Jethro, apo sa tuhod ni Marcos, na nag-uumapaw sa mapagpalalong galit ay nagtitipon ng mga takot na mamamayan. Nakita niyo ba ang mga ulap, ang mga pananim na nasira, ang mga nawawalang baka? Sumpang lobo ni Lucas, ang may dala ng kadilimang ito. Huh? Anong pinagsasabi niya? Ang gulo-gulo naman. Hindi natin maintindihan. Matagal na natin pinasan ang kanyang pagiging halimaw. At heto na naman ang bunga. Pero si Lucas ay matagal nang namumuhay sa kapayapaan. Kapayapaan para sa isang halimaw, naghihintay lang siya habang nakatilikod tayo. Nakakatawa. Ang bilis mong manghusga, Jethro. Gayong ang lolo mo ay kaibigan ng takot. Kapag natatakot ang lalaki, nakakakita sila ng halimaw sa mga inosente. Aba. At nandito na nga ang demonyo. At ano na naman ang dala mo, Simon? Himala ba? O isa na namang sumpa? Isang anak na hindi magiging alinman doon. Isang magiging higit pa sa lahat ng henerasyon ng inyong pagkamuhi. Halika na, Simon. Hindi tayo bagay dito. Pumunta kami rito para balaan kayo na may paparating. Pero mukhang kayo na lang ang bahala. Tama ka, Lucas.
Hindi ka bagay dito. Dito ang daan papuntang kagubatan. Mas pipiliin kong kamuyan dahil kung sino ako kaysa magsinungaling tungkol sa kung sino ako ngayon. Hindi nila ito ginagawa kung may araw. Pumarito sila para sa akin, pero ang mga lobong ito, hindi sila kaaway. Sila'y aking mga kapatid. Unang nakaramdam ang mga lobo. Nagsimula silang paikutan ang kubo ni na Lucas at Simon upang ipagtanggol ang mga ito laban sa paparating na banta ni Morven. Ang kanilang pinuno, isang dambuhalang lobo na kulay pilak abuhin, ay nakipag-ugnayan kay Lucas sa pamamagitan ng isipan. Kapatid, paparito na siya ngayong gabi. Alam ko, kaibigan. Ilan sila? Nag-iisa siya, pero siya'y makapangyarihan. Nalalasahan niya mismo ang kawalan. Sa loob ng maraming taon, ako'y kapatid nila. Pagkakamali nila, alamat nila. Ngayon, ako na ang kanilang alpha. Hindi ito parang corona, kundi higit pa. Parang natagpuan ko ang isa ko pang puso. Basta't wag lang kalimutan ng puso mong yan na gusto ko ng almusal sa higaan. Ngayong gabi, hindi ka lalaban para sa akin, kundi para sa pag-asa. Para sa batang isisilang. Isa pa, kung hindi pupunta rito si Morven, tayo nang pupunta sa Mount Charles, kung saan hindi niya tayo inaasahan. Hindi ko hayaang mag-isa mong gagawin ito, Lucas. Sasama ako. Kung sasama siya, sasama rin tayo. Hindi! Simone, delikado ito. Kaya nga kakailanganin mo ang tulong na makukuha mo. Harapin natin si Morven na magkasama. Ngayong gabi, tatapusin natin ang sumpang ito. Ang taong lobo at ang asawa niyang bruha ang nagdala ng kadiliman sa ating bukirin. Pero Jeffro, paano kung nagkakamali tayo? Duwag kang hangal. Kailangan nating kumilos habang hayop pa lang natin ang kinukuha. Hihintayin pa ba natin ang mga anak natin ang mawala? Hindi na. Morven, magpakita ka. Gusto mo ang anak ko? Narito ako. Biglang bumagsak ang temperatura. Marahas na yumanig ang mga puno sa ihip ng hangin. Kumalat ang yelo sa kalapit na lawa at agad itong nagyelo. Hangal na babaeng lobo. Hindi ka maaaring magpagkasundo sa mga puwersang lampas sa iyong pangunawa. Hindi ba? Isa ka lang namang siga na nagtatago sa likod ng maitim na mahika. Mas malala ang nakita ko. Nakakatawa ang tapang mo. Ang anak mo'y magiging perpektong sisidlan. Walang hanggan ng kanyang kabataan tulad ni Lucas. Nababaluktot tulad ng mundong ito. Walang kamatayan tulad ko at kasing tapang tulad mo. Perpekto na siya. At protektado na siya. Protektado? Isa-isa, lumitaw mula sa mga anino ang mga lobo. Pinalilibutan nila si Morven habang inakit siya palabas ni Simon. Maruruming aso. Hindi ako papaapekto sa inyong mumunting alaga at sa buntis niyong tropeyo. Sabihin mo sa akin, Lucas, saan ka nagtatago? Nakakubli si Lucas sa anyo ng isang lobo. Gumagalaw bilang tunay na pinuno sa piling ng kanyang kawan. Aking mga kapatid, para sa inyong alpha, para sa ating anak. Lumabas ka na, Lucas. Nakatali ka na ba ngayon? Naduduwag ka bang harapin ako? Mas malapit pa siya kaysa iniisip mo. Ayon, sa Mount Charles, ang bruhang yon ay tinatawag ang kanyang demonyong sanggol. Hindi mo ako mapipigilan, Lucas. Hindi ka totoong lobo. Tama ka. Ako'y isang bagay na kailanman hindi ka minahal. At pagkatapos, iniangat ni Lucas ang kanyang ulo at pinakawalan ng isang matinding alulong. Hindi ng sakit o galit, kundi ng isang alpa. Sumabay ang lahat ng lobo sa koro, parang iisang pamilya. Isang tunog na mas matanda pa sa mga kaharian, mas matanda pa sa mga sumpa, mas matanda pa sa mga tao, at mas matanda pa sa mismong kadiliman. Ito ang tunog ng isang pamilyang nagtatanggol. Napasuray si Morven. Nabasag ang kanyang kumpiyansa habang nilalamon ng sama-samang alulong ang kanyang madilim na mahika. Imposible! Ako'y walang hanggan! Ako ay... Ikaw ay tapos na.
Ang tunay na pag-ibig at pamilya, iyan ang mahikang hindi mo kailanman mauunawaan. Bumalik ka sa kawalan! Perpekto ang plano, ang pain, ang bitag at ang sorpresang patibong. Umalingaw-ngaw sa buong Mount Charles ang ibang daigdig na sigaw ni Morgan habang hinihigop siya pabalik sa singaw ng bote. Ano ba ang bagay na yan? Nakita ni na Jeffro at ng mga taga-nayon kung paano hinihigop si Morgan papasok sa bote at si Lucas na nanatiling kasama ng kanyang kawan habang pinoprotektahan si Simon. Si Lucas ay hindi kailanman naging halimaw, Jeffro. Hindi siya naging ganun. Tapos na ang banta. Ligtas na ang iyong mga hayop at mga anak. Ang nais lang namin ay kapayapaan para sa amin, para sa aming anak. Iniligtas niyo kami. Matagal na niya kayong inililigtas. Takot lang tayo na makita iyon. Minsan, ang pagtubos ay hindi nanggagaling sa pagbabago ng kung sino ka, kundi mula sa nakikita ka ng iba kung sino ka talaga. Si Wolfina ay magiging malakas. At si Wolfina ay mamahalin. Mas makapangyarihan yon. At sa wakas, natagpuan ni Lucas ang taong lobo, ang hinahanap ng bawat nilalang na sinumpa, pagtanggap, pagkabilang at pag-ibig. Hihi. Au! Ang pinakamagandang kwento ay hindi nagtatapos sa at sila'y nabuhay ng maligaya magpakailanman, kundi sa at sila'y namuhay, buong buo, ganap, walang hiya o anino, sila'y namuhay.